Magandang gabi po sa bawat isa. It's May 11, Wednesday. It's our prayer meeting po. Ako po'y nagagalak at muli po kayong makasama ngayong gabi upang mag-aral ng salita ng Diyos, magpahalakasan at manalangin sa bawat isa dahil naniniwala po tayong may ginagawa ang Diyos pag inuuna lagi ang ating Panginoon. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Lumang Tipan, sa libro ng Exodus talatang 1, kabanata 8 hanggang 10. Exodus chapter 1, verse 8, after verse 10. Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. And if war breaks out, we'll join our enemy, fight against us, and leave the country. May God bless the reading of His Word. Taas po natin ang ating kamay at tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat at muli po kaming makapag-aaral ng iyong salita. It's our prayer meeting. Oras na mag-aral ng iyong salita at oras rin na manalangin sa bawat isa. Salamat at naniniwala po kaming may ginagawa ka pag inuuna ka namin. Salamat po sa oras ng pagbubulay ng iyong banal na salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. And Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, our topic for this evening sa ating prayer meeting is entitled, The Birth of Moses. Ang pagsilang ng taong si Moses. Now, kung mapapansin natin, if we go back sa history, ang nangyari po nung panahon ni Joseph ay mga Hudyo ay nagpunta sa bansang Ehipto, mga Hebrew. At doon, hindi sila ang naging taod ng Ehipto, kundi naging alipin po sila. Iba po ang alipin sa katulong. Ang katulong may sweldo, may rest, may 13 month, may kung may sweldo. Ang alipin, wala. At papakainin ka lamang at habang buhay kang uutusan. At nung mga anak mo, gagawin ring alipin. Kaya walang katapusan. Now, napansin po ng bagong haring Parao, ng hari ng Ehipto. Kapansin-pansin, hindi po ito nung panahon ni Joseph na Parao, na hari, at namatay na yun. Now, pag may hari po palang ang Egypt, ang Ehipto, ang laging tawag ay Parao. Kaya itong bagong Parao ay tiningnan ang buong Ehipto at napansin niya itong mga Hebrew ay paparami ng paparami. At natakot siya, baka pag lumusob ang kalaban, sumalib ito sa kalaban natin at awayin tayo at takbuhan tayo. Kaya mag-isip tayo ng mga bagay kung papaano sila mahihinto ang pagrami nila. So, ang unang ginawa ng labor, ng pagtrabaho nila, lalo silang inoppress, pinahirapan, lalong dinobol nung labor nila, nung mga ginagawa sa kung ano-ano, at nung buhay nila naging bitter, lalong sumama ang buhay nila. Nung harsh labor, kung tawagin sa English, sa verse 14, ang mga Ehipto, mga Egyptians, ay naging ruthless sa kanila. Kung ano-ano pinaggagawa sa mga anak ng Diyos na mga Hebrew children. Now, in verse 15, ang ginawa ng hari, ng Parao ng Ehipto, ay kinausap ng mga midwives, yung mga matrona, na sinabi na pag kayo'y may ipinapanganak na Hebrew children, pag ito'y nakita nyong babae, buhayin nyo. Pero pag ito'y nakita nyong lalaki, patayin nyo. So yun po ang instruction ng Parao, ng hari, sa mga midwife. At dahil po sa verse 7, itong mga midwives ay may takot sa Diyos. Yan po ang maganda doon. Ang kasalanan ng tukso, andyan. Pero kung may takot ka sa Diyos, ay patuloy hahawakan mo ang salita ng Panginoon, hahawakan mo ang gusto niya. Hindi nung gusto natin, yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nahuli nito ang mga mga midwife na ito na may ipinapanganak pa rin mga lalaking bata, mga sanggol.
At sabi nung parao, ba't nyo ito ginagawa? Di ba, ang instruction ko sa inyo, pag lalaki patayin, pag babae, buhayin nyo. Ang sabi po nung mga midwives, iba ang mga Egyptian woman sa mga Hebrew woman. Pag tinawag kami, manganganak kunwari, pag patakbo pa kami sa bahay nila, eksakto, nanganganak na. Kaya pagdating namin sa bahay, tapos na. Halos hindi na kami kailangan. Yun ang sabi ng mga midwife. Ganun po ang paraan ng Diyos para hindi patayin ang mga sanggol na lalaki. Now, ang maganda po dito, anuman ang ating sitwasyon ngayon, alam ng Diyos. At ang Diyos ang ating pag-asa. Okay? Hindi yan katwiran mo. Lagi kasi ang tao, mga tuwiran niya. Akala nung gusto niya, akala nung yun na laging tama. Pero hindi. Ang tama po lagi ay ang Diyos. Now, dito, dahil nagalit na po ng paraon, sa verse 22 ng chapter 1 ng Exodus, sabi ng paraon, every Hebrew boy that is born must be thrown into the Nile River. Hindi ang mga babae. So lahat ng sanggol na lalaki, andun pa rin ang utos niya, itapon natin dun sa river, dun sa ilog ng Nile River na ito, at mamamatay siya. So, ganun nga. Now, in chapter 2, ito na, ng ating topic, the birth of Moses, nagkataon nung nanay ni Moses ay nagdadalang tao sa kanya. She was pregnant. At manganganak ng lalaki. Pagkapanganak na panganak, sabi ng chapter 2, verse 2, yung nakita niyang lalaki ito, ay itinago niya ito ng 3 months. Siguro malakas na umiyak. Mahirap na itago kasi hinahunting ng mga Egyptian kung may ipinapanganak na mga sanggol. At titingnan, kung ito'y babae, mabubuhay. Pero pag ito'y lalaki, papatay. So, imagine kung ikaw may sanggol ngayon, no, may baby ka siguro sa bahay. Imagine kung yung panahon ni Moses ay nanay ka ninyo. Napakahirap. Kaya po, hindi nagtagal, after 3 months, sabi sa verse 3 ng chapter 2, hindi na niya maitago si Moses, inilagay niya ito sa basket at pinaagos sa ilog ng Nile. Just imagine that, no? Siguro, ang hirap yun. Gusto mong iligtas yung sanggol mo na lalaki, pero ilalagay mo sa basket at ipapaagos mo sa ilog. Yung basket siguro, hindi naman ganun kalaki ganyan. Pwedeng habang umaandar yun, pwedeng tumaob at ikamatay pa ni Moses. Pero she held faith in God. Yan po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Kailangan natin manampalataya sa Diyos at sumunod sa Diyos. Okay? Hindi lang po na manampalataya, hindi lang po nananalangin. Kung hindi, dapat sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoon. Kaya more time, kanino? Sa salita ng Panginoon para madinig natin ang boses ng ating Panginoon. Now, so nung pinaagos po niya ito sa ilog, yung anak niyang babae, patuloy na binabantayan si Moses na nasa basket. 3 months old po na sanggol. Now, in verse 5, nagkataon po nung anak ni Paraong babae ay naliligo doon sa Nile River. At nakita niyang may dumadaang basket. Kaya pinakuha niya ito sa assistant niya. At pagbukas doon sa basket, nakita niyang it was a Hebrew boy. At alam niya, inililigtas lamang ito ng nanay, ng magulang, para hindi patayin ng mga Ehipto, mga Egyptians. So, ang ginawa po nung ate ni Moses, ang galing. Dahil nakikita niya, inaagos ng basket, nakita niya nung anak ni Parao. Abay, pinuntahan niya agad. At sabi niya, gusto po niyong maghanap ako ng yaya ng sanggol na yan? Imagine anak ni Parao. Maraming alala yan, maraming pwedeng utusan na mag-alaga. Pero ang lakas ng pananampalataya ng ate ni Moses. At nagsabi doon sa daughter ni Parao, may suggestion po ako. Makakakita po ako ng yayang pwedeng magbantay sa sanggol na yan. Tapos sumagot nung anak ni Parao, sige. So tinawag po agad ng ate ni Moses, si sino? Yung nanay pa ni Moses. At nagkasundo-sundo na nung nanay ni Moses na hindi alam nung anak ni Parao na yun ang talagang nanay, ay binabantayan pa si Moses. May sahod pa siguro.
So, andun po ng protection ng Panginoon. Kaya siguro sinasabi mong, Pastor, kung alam mo lang ng aming sitwasyon ay mahirap. Pastor, kung alam mo lamang may sakit ako, kung alam mo lamang matindi ang aking bayarin, wala akong matulugan, wala akong maganito. Ang sabi po dito, dapat po pala, anuman ang ating sitwasyon, manampalataya sa ating Diyos. Sabi mo yan sa katabi mo, manampalataya sa ating Diyos. At may magandang mangyayari po sa atin. Now, sabi po sa verse 10, ng ating huling verse, she named him Moses. Yung anak ni Parao. Anong Moses? Meaning, he drew him out of the water. Kinuha siya sa labas ng tubig. And that is the meaning of Moses. Now, tingnan natin ang ating sitwasyon ngayong gabi. Siguro, tingin natin ay napakahirap, tingin natin ay napakalaki, napakatindi ng ating dinadala araw-araw at parang bagang wala ng katapusan. Alam po ba nyo? Lahat naman tayo ay may pagsubok ang buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, mas malaki problema ko sa kapitbahay ko, sa kasama ko sa simbahan, sa kasama ko sa trabaho. Matindi to. No. Nakaiba-iba lang po tayo kung paano natin inaharap ang problema. Ang pangako ng Diyos, anuman ang sitwasyon natin, kasama natin ang Panginoon. Kaya kung tayo ay medyo give up na, medyo taas kamay na sa ating mga pagsubok, hindi po dapat. Bakit? Meron po tayong Diyos na kaya ang lahat. Matindi ang sitwasyon ni Moses. Kapapanganak lamang niya ay andun na, nung buhay niya nakataya na. Pero iningatan po siya ng Panginoon. Sabi po sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Di kita iiwanan. Di kita pababayaan. Kaya kung ikaw man ay single, may pamilya, nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, hawak lang po tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil alam niya ang the best sa atin. Lalo-lalo na kung makikita niya ang katapatan natin, ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Kanya, ang ating pagbabasa ng Biblia, di araw-araw, ating inuunawa kung ano ba kalooban ng Panginoon. Okay? Magulang, di ba? Gustong-gusto mong nag-iisip ka sa future ng pamilya mo. Gayon din po ang ating Panginoon. Nakaplano na ang lahat. Ang kailangan lang natin talaga ay sumunod at manampalataya sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may problema, katulad ng panahon ng mga Hebrew, bahala ang Panginoon sa ating buhay. Sige po, itaas natin ang ating kamay na simbolo ng pagsuko, simbolo na alam natin na may gagawin ang Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay ni Moses, na kahit nandoon ang utos ni Parao na patayin lahat ng batang lalaki, iningatan mo siya. Minsan, O Diyos, ang nakikita lagi namin sa aming buhay ay ang mga pagsubok, ang aming mga kabigatan, ang mga inaharap namin ng malalaking problema. Nakalimutan namin na may Diyos na nangakong napakalaki at makapangyarihan sa lahat, na bahala ka sa amin. Lord, give us more wisdom. Help us, Lord, to be sensitive enough na madinig ang iyong boses. At kung ito'y madidinig namin, turuan mo kaming sumunod. Turuan mo kaming bigyan lagi ng oras ang iyong salita. Ayaw po namin maligaw. Ayaw po namin magkamali sa buhay na ito. Ang gusto namin alamin ang gusto mo sa amin. Lord, I do pray for these people who are watching our live stream. Hawakan mo sila. Kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Lord, I pray for those people who have a family problem, relationship. Hawakan mo ito, Panginoon. Maraming mga tao ngayon na baksak emotionally. Magulo ang isip. Hindi alam ang gagawin. Ang kailangan lamang pala'y hawakan ng iyong salita. Huwag isipin na malaki ang problema. Ang isipin na may malaking Diyos
na humahawak sa aming buhay. Lord, salamat sa eleksyon namin last Monday. Patuloy mong hayaan na magkaroon ng pagkakaisa ng aming bansa. Hawakan mo kami, O Diyos. Huwag mong hayaan na isipin namin ay kung ano-anong mga bagay, kundi isipin namin na ikaw ang may hawak ng Pilipinas at kung hawak mo ito, ay magtatagumpay kami. Hawakan mo ang aming mga simbahan, aming mga pastor, aming mga pare, madre, mga preacher, ng mga nangangaral ng iyong salita. Dahil naniniwala po kaming may ginagawa ka sa aming buhay. Lord, thank you for this moment na huminto kami at bigyang pansin ang iyong salita. Hayaan mo mamaya, bago matulog, buksan pa rin namin ang iyong salita. Hanapin pa rin namin ang iyong kalooban. Dahil doon lamang kami magtatagumpay sa buhay na ito, sa gabay ng iyong salita. Binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po ulit na kasama ko po kayo, na kahit mainit ang panahon, na kahit pagod na pagod ka sa maghapon, ay nandiyan ka pa rin. Binibigyang oras ang salita po ng Panginoon. Wala po tayong talo kung ang Diyos ang kasama natin. Huwag nating isipin na ginawa na natin lahat at wala pa rin nangyari, no? God has a perfect time. At maaayos ang lahat na ating hinaharap. Again, please write any comment kung paano po ang live stream na ito ay nagiging daluyan ng pagpapala po sa inyo. At kung meron ka rin pong mga prayer request, huwag ka na pong mahiya. Sulat na po niyo mamaya. At marami po ang mananalangin po sa atin. Na nagkakaisa tayo, naniniwala tayo na may ginagawa ang ating Panginoon. Amen. Tagumpay ang mga anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya natin ito. Dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Again, I'm Pastor James Lagasca, and you are watching the live stream of the Light of Life Foster Church. The Lord loves you, and the Lord cares for you. Magandang gabi po. The Lord bless.